natin yung susunod nating makakausap dahil po naging controversial din dahil nga hindi naman siya yung topic talaga pero nadamay na rin dito nga sa mga issue tungkol dyan yung mga sexist remarks. Nako po, makakasama po natin sa linya ng telepono si Gabriela, Party List Representative Sara Ilago. Magandang hapon po, Kong. Yes, Ayan. magandang hapon, Zandro, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin dito sa DZMM. Opo, magandang hapon. Kung nabalitaan ko, mukhang meron kayong ipapursue na kaso laban sa isang abogado. Yes, oo, nag-file na tayo kanina ng isang complaint for disciplinary action laban na sa isang lawyer. At ito yung pagtindig natin kasama ng bawat babae na patuloy na minamaliit, binabastos at sinusubukang patahimikin, lalong-lalo na ngayong buwan ng kababaihan. Ayan, kaya sundan na lang natin yan. Babantayan at susundan at mag-explore pa tayo ng ibang mga hakbang para mapalakas din yung mga batas natin na may kinalaman sa karapatan at sa kapakanan ng mga kababaihan sa buong bansa. At ang nakakatakot dito, Kong Sara, dahil nga Women's Month ngayon at hindi lang yung partikular na abogado na yan, kundi mismong mga kasamahan niyo rin po sa Kongreso, si Congressman Bong Sontay at si Senadora Jinggoy Estrada, parang meron ding mga ganitong remarks, hindi po ba nakakalungkot ito? Nakakalungkot talaga at saka nakakabahala na bagamat ang dami na nating naabot, ang dami na nating napagtagumpayan pagdating sa mahabang listahan ng mga batas na may kinalaman sa proteksyon sa kababaihan para sa pantay na karapatan, marami pa rin talaga tayong kailangan gawin pagdating dun sa pagbabago ng kultura, ng kawalang respeto o yung hindi pantay na tingin o mas mababang tingin sa mga kababaihan. Kaya hindi lang ito usapin ng batas, pero usapin din ng pag-release ng awareness, ng information, pag-i-integrate sa education system natin at tungkol sa, hindi lang sa women's rights, pero sa pangkabuuan, human rights education, at pagpapalakas na rin ng sistema ng justice at accountability dito sa ating bansa, na wala nang mag-iisip ng walang pakundangan, na kapag sila ay ng bastos o nagmaliit sa kababaihan, ay makakalagpas lang sila. Diba? Hindi natin yan palalagpasin at dapat may pananagutan. At lalo na talagang nadamay pa kayo. Hindi na nahiya dahil nga kayo'y kumakatawan sa mga kababaihan dyan sa kamera. Pero talagang nakuha pa kayong gamiting example din, di ba, Kung? Yes, hindi nga dapat dinadabay, lalong-lalo na napakaraming may init na issue. Halimbawa, pagdating dun sa paghabol natin sa mga kurakot o pagtitiyak natin na may sapat na pondo, yung mga batas natin pang kababaihan, lalong-lalo na sa anti-vowsy, Sandro, kailangan natin yung fund para sa mga crisis centers na magpo-provide ng legal assistance, psychosocial counseling, jobs and livelihood for women na victim and survivors ng abuse. Yan yung mga dapat ay na bibigyan natin ng pondo. Pero sa ngayon ay kulang na kulang. Dahil nga nalaman natin, ang dami palang ghost projects. No? Pero imbis sa ghost projects, dapat mapunta na lang yan sa direktang serbisyo at trabaho. At ang makikinabang dyan, hindi lang mga kababaihan, pero yung buong mga communities natin. At ang masakit pa dito, Kong Sara, ang pinag-uusapan dito, yung impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, parang na-discarril. Iba na yung pinag-usapan. Hindi na yung issue mismo ng impeachment ang pinag-uusapan. Yes, pero naniniwala din tayo na hindi naman dapat din pagbanggain o hindi naman yan one over the other. No? Pero sabay pa rin yung panawagan natin ng accountability para sa use ng public funds through the impeachment proceedings at kasabay nitong pagpapanagot din natin kung merong kumbagang nakita natin na sexism, misogyny o yung bang pagmamaliit pa rin o pagbabastos sa mga kababaihan na nangyari sa mga pampublikong espasyo. Ayan naman yung hindi natin dapat nabayagan. Lalo-lalo na sa atin sa House, sa House of Representatives. Ang isa sa proposals natin, magkaroon ng malinaw na pamantayan sa rules involving House members na policy against gender-based sexual harassment and remarks
gayon din yung pagkakaroon ng mandatory gender sensitivity training for new, old, or returning members, at yung continuing education tungkol sa situation din ng kababaihan sa politika at sa public life, no? Yung yan kasi madalas hindi lang nagiging subject ng sexist or objectifying remarks, no? Pero yung silencing din ba nung mga boses na lumalaban sa abuse of power o lumalaban sa corruption, no? Usually yung mga babae na nasa politics, mga journalists, mga human rights defenders, nakakaranas ng iba't ibang forma ng abuse, no? Na hindi dapat. At ang masakit pa nga po, itong pinagmulan nitong isyong ito, ay yung mismong nung siya ay konsehal, sila pa yung nagpasa nung anti-bastos ordinance dito sa Quezon City. Pero parang nakalimutan niya. So sa tingin niyo po, baka kailangan ng, ano ba tawag dito, yung pa-seminar ba? O kasi naalala ko dati, laging may gender empowerment seminar, ano, yung pag-pupush ng mga karapatan ng mga kababaihan sa workplace at kung saan-saan na pang lugar. Sa tingin nyo, baka kailangan i-revisit ito, Kong Sara, talaga para palakasin at para maipaalam din sa publiko na, oy, teka lang, ito ay labag na sa batas ang ganitong pagtrato sa kababaihan. Yes, tatlong bagay, Azandro, at sa mga nakikinig sa atin ngayon. Unang-una, napakahalaga talaga ng information and education programs, yung pag-release ng awareness tungkol sa batas at pagpapatupad nito. Pero pangalawa, hindi naman kasi yan matik, di ba, na porket nag-training ka dito, nag-seminar dyan, ay malalabanan na natin agad, no, yung impunity pagdating sa cases ng abuse or violence against women. So kaya, pangalawa, kailangan mo talagang matiyak yung support system, services, no, para sa mga victims and survivors. Mula po yan doon sa kinakailangan na agad na medical o psychosocial man, na intervention hanggang sa legal, at yung tulong din pang-finansya. Sunod po at pinakahuli ay yung tungkol naman sa kung paano rin natin lalabanan yung impunity pagdating sa cases na ito. Kasi ang pinakahuli natin nakuhang report tungkol sa various forms ng vow, may 36 cases per day. Tapos isa lamang dyan talaga sa kada 10 ang nare-report sa authorities. Number one na reason kung bakit maraming hindi nagre-report ay yung natatakot sila na wala din namang mananagot o hindi rin naman mahahabol yung abuser or yung perpetrator ng vow. Kaya, kumbaga, systemic at broader solutions yung kinakailangan natin. At hindi lang to kaya ng mga babae. Dapat kasama natin ang mga kalalakihan, lahat ng kasarian, magsama-sama para sa kultura ng empowerment at respect para sa isa't isa. At sa kabila nga nitong lahat ng mga pinagdaraanan natin ngayon, Happy Women's Month pa rin at sana nga ay hindi na ito lumaki at matigil na sana ngayong taon para sa mga susunod na taon, sa mga susunod na International Women's Day at Women's Month, sana nga ay matuto na tayong lahat kung paano respetuhin at igalang ang mga kababaihan. Maraming salamat po, Kong Sara. Yes, maraming salamat, Zandro, at muli isang palaban na buwan ng kababaihan sa lahat. Ayan po, marami pong salamat. Yan po si Gabriela Party List Representative Sara Ilago.